Mga peking produkto at illegal na wildlife, yan ang mga nasamsam sa warehouse at restaurant ng magkakamag-anak na Chinese national sa Batangas na nagpapanggap umanong mga Pilipino. Ang detalye sa exclusive agenda report ni Joash Malimban. Isa-isa nating in-identify, lahat kayo ay aming inaaresto. Arestado ang nasa 12 Chinese nationals sa Lipa City, Batangas matapos ang isang intelligence-driven operation ng Bureau of Customs at ng Philippine Coast Guard. Sako-sakong peking bigas, asukal at iba pang pangunahing produkto ang tumambad sa mga operatiba matapos pasukin ang isang compound na ito sa Barangay Pusil. Ayon sa BOC Intelligence Unit, nakakuha sila ng impormasyon na mayroong warehouse at storage facility sa loob ng compound na naglalaman ng suspected counterfeit items at smuggled goods. Matapos ang mahigit isang buwang intelligence operations, nang buksan ng mga sako, imbis na butil ng bigas at asukal, maliliit na piraso ng plastic ang laman nito. So may mapapansin kayo dito mga sako, ang detalye nito, whole grain rice, may sugar, may resin, may polyester, halo-halo, marami. Pero kung titignan mo, scrap siya na plastic. Pero kami hindi namin dinidiscount yung fact na scrap siya. Meron kaming indication na parang buo-buo siya na raw materials ng plastic. Although hindi pa namin nabuksan, subject ito for investigation. Ayon sa Interagency Intelligence Investigations, inuupahan ng mag-asawang Chester Uy at Catherine Go ang nasabing warehouse. Pero nadiskubre ng mga otoridad na posible umanong nagpapanggap lang na Pilipino ang mag-asawa. May Chinese identities din daw sila. Ayon sa isinagawang investigasyon, Wu Wang ang Chinese name ni Uy. Yan Lingwu naman ang Chinese name ni Go. Yung dalawa, at least yung dalawa, meron talagang mga identification cards na nag-identify na meron silang Filipino names and may passport sila na Chinese. And the Chinese passports are still valid up to 2031. Okay? And the rest naman na may 12 kasi dito eh. Yung iba naman na Chinese national, meron sila by name na Filipino name. But then again, ilan lang yung nakapag-produce ng identification. Ilang metro mula sa warehouse, matatagpuan naman ng isang Chinese restaurant na nagsisilbing storage facility kung saan naman inaresto ang 10 pang Chinese nationals. Dito nasabat ang kahon-kahong counterfeit na mga sapatos, suspected smuggled wildlife na ginagamit daw bilang putahe sa restaurant tulad ng mga pating at mga pagong. Pati na rin ang ilang frozen goods tulad ng black chicken. Itinanggi ng mga Chinese national sa restaurant na alam nila mga operasyon na nagaganap sa warehouse. Pero natuklasan din kalaunan ng mga otoridad na magkakamag-anak lamang ang mga ito. Meron din kaming mga indications na itong mga to ay imported daw. Pero again, subject for verification. Kanina pinag-produce natin sila ng import permit or any document to prove local purchase pero wala silang naiproduce. Posibleng maharap ang mga Chinese national sa patong-patong na kaso, kabilang na ang mga paglabag sa Customs Modernization and Tariff Act, Wildlife Prevention and Protection Act, Intellectual Property Rights Code, Anti-Agricultural Economic Sabotage Act at Immigration Laws. Para sa agenda, Joash Malimban, Billionaire News Channel. Mag-follow sa aming mga social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa pinakahuli at eksklusibong mga balita.